What is up? Kakatapos lang po nating mapaabot ng almost 1.5 yung odo ni 450 NK. Tingnan po natin kung ilang odo na siya ngayon. Ayan, 1.478. So almost 1.5. Ito na yata yung last change oil niya para masabing tapos na yung break-in. Tama ba? Ayun. So dahil tapos na yung break-in niya, after ng change oil na to, pwede na natin siyang enjoyin lalo. And ngayon yung araw na pupunta tayo sa Motorcycle City, yung kasa po neto para magpa-change oil dahil free pa yung labor niya. Slip on exhaust pero pwede pa daw kasi wala naman tayong pinutol. Sinalpak lang natin yung exhaust. Kung cut delete to, hindi na siguro libre yung labor na yan. Tapos sa mga in-expect ko ma-adjust is yung kadena, medyo low-low na. Tapos pa-check natin yung coolant and then yung change oil saka yung hangin ng gulong. And then kung may iba pa silang i-check. Dito sa garage, makikita nyo rin yung dating NK400 na version netong bagong 450 NK. Tapos ito po yung Suzuki GSX S1000 ni Boss Dos J. Thank you dahil naisip din nila. Sabay-sabay na tayo mag-call start. Pang-content na rin natin. Yari talaga sa kapitbahay. Happy New Year. Paano? Tara, call start tayo. Dug. Bilang tayo. 1, 2, 3. Original SE project nga pala to. Hindi ko nasabi last vlog. Kaya ang ganda pala ng tunog. Kung paunahan lang makapag-call start, lugi tayo dyan. Yung kay Boss Jim, 44 na agad. Yung sa atin, 1 bar. Kay Boss Dos Jim, malamang tapos na. Bilis lang pag 1000cc pag magko-call start. Saan na ba yung sa kanya? Fuel gauge to eh. Ayun, yung temperature 53. Saglit lang oh, mag-60 na. Sa atin 1 bar pa rin. And then thank you guys dahil biglaan masasamahan po nila tayo. Ayan, sa kainitan ng tanghali, alas 2 tayo na schedule sa Motorcycle City Malolos. Noong nakaraan ko pa dapat gusto, kahit 1.3 pa lang yung auto. Pero ngayon, saktong sakto lang. Okay lang din naman daw lumagpas ng konti dyan. Pero ito tayo, bago mag 1.5, dadalhin na natin. Sabi sa akin, at least dapat 3 bars. Pero okay na to, may-breaking naman na tayo, saka dito lang naman. Excellent, thank you. Shout out! You know, NK400. Si Boss Dos J, oh, shout out. Nag-shot muna po tayo sa Motorcycle City to make sure na merong mechanic today. Kasi minsan pala wala or minsan merong pila, di ba? At sa vlog po natin na to, share ko sa inyo kung magkano ang magagastos sa 1.5 auto na change oil natin after ma-break-in itong si 450 NK. So sabihin ko nga po pala sa inyo yung naging presyo ng change oil natin. 1.4 lang po. 2 langis at kalahati po yung dala ko. So 2.5 yung langis na ginagamit kay 450 NK sa makina na 450cc ang displacement. Tapos liquid moly, ito po yung picture. Siguro po, kung hindi ako nagdala ng kalahating langis, bibili pa tayo ng another langis, additional 700. Ayun, tama. Parang 700 po ang isa ng langis. And then, dahil free po yung labor, 1.4 lang talaga in total. 700 times 2, 1.4. Yun po yung binayaran ko sa change oil. Ngayon po, kamusta po sa inyo yun? Ang mura nun, 1.4, diba? Para sa big bike, mura na yun. Na nag-change oil kayo ng isang 450cc, 1.4 dahil may dala akong kalahating langis. Recorded, pre-labor. Ngayon po, magkano naman kaya siya pagka hindi na pre? Ngayon na tinutuos ko siya, feeling ko 700 ulit, another na lang so 1.4 plus another 700 equals 2.1. And then labor 500 equals 2.6. So around 2.6 po ang change oil natin kung wala tayong pre-labor at kung wala akong dalang langis na natira sa akin. So sa mga gustong malaman kung magkano yung change oil ni 450 NK pag kayo na yung may hawak, ganun po siya, 2.5. 2.5 plus, 2.5 less, depende kung magkano yung langis nyo at kung saan po kayo magpapa-change oil. Para sa mga gusto mag 450 NK after nyo maka 1.5 auto, ito yung gagawin nyo. Tapos yan, kung magpapa-slip on lang kayo, pari pa rin naman yung bayad doon sa labor. Pero yung babayaran po natin is yung langis, saka yung kung may mga papalitan, no?
Sabi nga pala ni Boss Jim, bawal daw to sa Marilaki, pero yung exhaust natin na maingay pwede kasi big bike tayo. Alright, copy doon Boss Jim. Thank you, thank you. Kasi may time, baka biglaan tayo mag Marilaki next month, ganun. Sarap pag gusto mo mag-zoom in na ganun. Yung gloves nga po pala natin na full finger nasa labahan, no? Saka dito lang naman tayo sa atin. Hand sign, napakalaking bagay para kahit pa paano. Kung nagmamadali si kuya ang kotse kanina is that kumalma siya. Yun, kamusta po pala kayo ng mga subscribers and followers natin dyan? Comment down below kung na-enjoy nyo po na parang nawo-walk through ko kayo sa journey ko ng pagkakaroon ng big bike at parang kayo na rin yung nakaka-experience. At ayun, nandito na tayo sa Tabang, konting-konti na lang, labi na tayo sa Motorcycle TT. Bali 2pm ako pinapapunta. Ayun, sakto 1:40pm na. Before 2pm nandun na tayo. Yari kami mamaya pag umulan, no? Kasi ito yung hapon umuulan. Tagal pa naman maglinis pag may putek. Yun din, gagawa din ako ng content pala pagdating sa pagka-car wash ng inyong big bike. Matututo yung iba para sa mga first time palang maglinis ng motor, magkakaroon ng idea. Or may kukorek din nila tayo kung paano ba talaga dapat linisin ang motor natin. Ay, ito yung pinaka-agarahin nila pagka ano. Ito, mukhang lalagpas oh. Saan pupunta yun? Sundan mo muna. Ingat, ingat. Lumagpas si Bosos. Lapid lang kasi na ito eh. Sir, kamusta na? Nalala mo ba ako? Tinuruan mo ako sa ng taekwondo eh. Hindi ako si Utol ko. Ah, Edward ako eh. Kambal nga po pala kayo sir. Ito rin ba gusto mo sana kunin? Ang saya gamitin ito. Anong gusto mo bang kunin sana? Ito rin? Masaya, masaya. Practical. Nagpalit na ba siya ng motor? Hindi pa. Ano papalit niya? Baka CB o Z9. Yung kadena papa-adjust ko sa yung hangin gulong. Change oil, 1.5 na eh. Yung sa booklet, di ba? Yung mga kung may mga kailangan i-check, check natin. Ay, hello po. Ang pinaka naman lang dyan, hindi siya mukhang big bike pag wala nakasakay. Saka pag dito mo tunog. Pero kapalit naman sa performance, saka ano, saya, sobra. Saka mura, quality, premium sa feeling. Ay, ito yung kasama ko lumagpas. Layo na narating niya. Boss, malayo ata narating mo ah. Pre, sa Bristol ako nakarating. Ito si Sir Sakto, ano, kambal ni dati kong coach sa taekwondo. Si Sir, ano po ulit name niya sir? Sir Edward lang naalala kong pangalan. Edmond naman. Ayun yung ano, mabigat. O yan o, brand new price ng 450 NK. Paano kaya yun? May dala akong langis, pwede kaya to? Dagdag. Yung dito lang din, yung natira nun. Nung 500 niya. Oo, magandang klase na baton langis na to para di na ako magpalit. Ito na lang kasi lagi, mahirap papalit-palit, di ba? Yes sir, shout out, kita-kits oh. So yung pinapalamig lang muna bago galawin, no? As usual, kahit naman sana nung motor, pag mainit pa, huwag muna natin pipihitin yung mga bolts. Ayos, ganda rito, may salamin. Kita nyo yung pinaka gagawin sa motor nyo. Check na rin nila yung mga motor natin kasama. Ayos po yan, pag yan ginamit nyo po, di na po kayo gagamit nun. Elixir talaga, masaya. Kaya lang hindi nga lang, ayun lang, parang hindi daw mukhang big bike pag tahimik pa, pag wala nakasakay. Masaya na to, sakto na to. So, ito, yung kulay na meron sila dito is Nebula Gray or Black. May konting blue lang dito. Ganda rin ang tunog na ito, kahit 1 cylinder lang. Napapanood ko dun sa isang vlogger, shoutout natin siya. Si LJ Galang ba? Oo, parang yun, parang si LJ Galang. Ganda ng tunog ng Gixxer niya, saka okay din siya mag-vlog. Tapos ito, Benelli. Parang si Z650 RS, pero parang mas maganda classic na ito. Kaya lang, hindi ko lang sure kung oh, Imperial 400. Pang expressway na rin. Ito lang ang presyo niya. 241. Single cylinder. Ganda oh. Benelli Imperiale 400. Haba ng tambucho. Haba na exhaust nyo rito. Mahal yan pag nagpalit kayo. Nakalagay na kaya dito eh. Tapos na po gawin yung change oils para sa ating 1.5 Odo na break-in K450 NK. Tapos nagbayad na rin ako dun sa cashier. Boss, ano name mo ulit? Gab. Gab, oh. Shout out, Gab. No. Kasama ka na sa vlog. Ingat. Ride safe, ride safe. Nanatanggas mo yan. Oo nga. Pagas tayo. Parang tayo papagas. So, yan po pala ang experience sa ating first change oil. Ayun, oh. Tingin ng 450 NK.
Ayan siya oh. Napakita natin sa vlog. Boss, sino kayong bolsa? Ayan, so yan. Isang liyo pa lang yun. Yari. Mukhang magtutulak tayo ah. Oo nga, pare-pares tayo walang gasolina. Thank you Boss Dos J sa camera and Boss J Tol sa Insta360 X3 na magagamit po natin sa ride natin sa Baguio. Looking forward sa collab natin Boss JC. Shoutout ulit. Ito po yung channel niya. Like, comment, share and subscribe din po kayo sa kanya. Ma-enjoy nyo rin po yung vlog niya. Maabangan nyo rin po tayo na lumabas sa kanyang channel. At siya rin po dito sa Motowell. And John, what is up? Dito natin itutuloy yung naging outcome na tapos na siyang i-break in. Na isasagad ko na siya ng komportable at kampante ako. Ako, sa tingin ko, mukhang lalabas na tayo ng kasa. Pina-experience ko lang po sa vlog natin na doon magpa-maintenance or change oil. But then, gusto ko sana sa next maintenance nito is that makapag-try tayo ng iba katulad ni Carps Online, shoutout po. At ni CLC, si Boss Clint, shoutout din, kita-kits soon. Ngayon, na naging isang worry ko sa kasa, hindi po pinalitan yung oil filter. Gusto ko sana po, kada change oil, pinapalitan yung oil filter. Mas maganda po yun. Isabay na. Nagsabi rin ako kay kuya na i-adjust yung kadena. Kasi medyo maluwag na. Kaya lang po nung in-adjust niya, masyado naman pong matigas. Ngayon po, ito na siya. Nung una, ganun lang yung galaw. Masasabi mo talagang matigas. Dahil po sa na-experience ko doon sa kasa, gusto ko naman po i-try yung sa labas na. So sana sa kay Carps Online, kay Boss Clint sa CLC Motoshop is makapagpa-change oil doon tayo, makapag-try, makapag-maintain, no? At aalamin natin kung ang presyo nga ba nila ay tataas sa 2.5 or bababa sa 2.5. At kung i-recommend na po nila na magpalit tayo ng langis. Kasi po sila ay marami nang na-try na change oil ng motor at malaya silang mag-try ng langis. Siguro po sa kasa, no? Pili lang dahil sa brand at sa supply ng mismong kasa. But don't get me wrong, comment down below sa mga nagpapamaintain sa kasa na hindi na umalis sa kasa. Kamusta po yung experience nyo? Ano po yung nagustuhan nyo doon? At sa mga lumabas naman po sa kasa na nagpa-maintain na ng motor sa labas, kamusta naman po yung nahanap nyo sa labas na wala sa kasa? So timbangin po natin sa comment section, no? Ito yung nagustuhan ko sa kasa. Ito yung nagustuhan ko sa labas. Ito yung wala sa kasa. Ito yung wala sa labas. Sana po sa vlog na to mabalansin natin yon. And I hope dito sa pagpapa-maintenance and change oil at break-in ni 450NK ay may natutunan po kayo. And ngayon, mapapansin nyo rin na magkaiba na yung gulong natin sa harap at likod. Nakapirelli na po tayo na Angel City. So after netong vlog na to, may aabangan kayo, susundan ko agad na nabutasan ako ng gulong. Pag pinanood nyo yung vlog, masasabi nyo, kahit kayo, pag napanood nyo yung vlog, sabihin nyo, paano pumasok yung bakal na yun? Well, may imagine nyo naman, kung isipin nyo mabuti, baka malambot yung hangin ko, tapos natukod sa may lupa or sa lubak at tumusok ng ganun. Kaya pala nung vlog na yon, papasok pa lang kami ng expressway, may lumalagotok. Nilangisan ko na nga yung kadena kahit anong langis, basta malangis eh. Okay naman pala yung kadena natin. Ang tumutunog pala is yung kumakatok na bakal sa loob ng gulong. Sakit! Actually, yung vlog na yon, dapat ito yun. Naging separate vlog po siya kasi kailangan ko i-content na sa ganung paraan nabutasan ako. Ang sakit, ang laki ng butas at nakakagulat, 'di ba? Usually pag nabutasan tayo, pako lang. Pero doon iba, nabakal, hindi na pako. So abangan niyo po 'yon pag in-upload po natin 'yon, no? At kung ano yung mga naging experience natin noon. Daan lang tayo ulit kay Ka George para matanong kung nalagyan nga ba ng tire sealant. Hindi ko na napansin kasi tulala talaga ako nung nasira yung gulong. And sana magustuhan nyo rin po ito na meron tayong Insta360 recording. Yun o, shout out. Kita nyo ako. Di nga lang siya kasi hindi na ako na Ace Pro kasi iba yung purpose ng 360, no?
Pero pwede na, at least meron, di ba? Init, kaya po nakabukas yung ating jacket. Shoutout ulit Boss Jose dahil sa pagpapaalala mo sa akin na meron nga pala tayong gantong information dito pagdating sa temperature. Ayan, kita natin kung above 60 degrees na siya, kaya po natin i-rolling na kahit 1 bar pa lang. Pero paghahataw, sundin ko na yung 3 bars. Ayan po, laki ng dilim. Sana di tayo maulanan. Tapos yun, yung rep match natin paakyat, natutunan na rin po natin yung pababa. So una, puro upshift naririnig nyo, nakikita nyo sa vlog ngayon. Pati downshift po. Uy, GS MT-07. Hataw lang or under lang tayong konti. Ingat po sa pagtawid-tawid. Sarap ng tunog. Excited na ba kayo sa ASMR upload natin dito kay 450NK soon? Chillay lang tayo. Konting hataw-hataw lang. Pitik-pitik lang. Para safe tayo. Hindi totoo yan. Ay, babad ng 6,000 RPM. Lakas agad dito. Hindi ko kasi mag-ship agad. Tatahimik eh. Saka parang malungkot. Walang hatak. Grabe naman, Jude. Boss, may tire sealant ba to? Wala. Ayun, hindi kasi okay yun, di ba? Buti wala. Sa scooter pwede ko iligo agad. Sa big bike hindi natin yan maililigo agad, no? Nakapag-sway pa naman tayo. Yun lang. Sarap. See you on the next vlog and ride safe, enjoy.